Magandang gabi. Ako po si Dr. Lim at ngayon ay pag-usapan naman natin ang rabies. Ano nga ba ang rabies? Ang rabies ay isang viral infection galing sa rabies virus. Ito ay isang nakamamatay ngunit pwedeng maiwasan na sakit sa pamamagitan ng bakuna. 99% ng kaso ay galing sa kagat at kalmot ng mga aso. Maaring makuha ang rabies sa iba't ibang hayop tulad ng aso, pusa, paniki, coyote, fox, o raccoon. Ano nga ba ang sintomas ng rabies? Kadalasang lumalabas ang sintomas ng rabies pagkatapos ang 2 o 3 buwan ng pagkakagat o pagkalmot sa pasyente. Ngunit pwede itong tumagal ng 1 linggo hanggang 1 taon. Depende ang bilis ng paglabas ng sintomas sa lugar kung saan nakagat o nakalmot ang pasyente. Ang mga pasimulang sintomas ay lagnat, sakit o pamamanhid sa lugar kung saan nakagat o nakalmot ang pasyente. Ang ibang sintomas ay pagsusuka, pagkalito, pagkatuliro, labis na paglalaway, labis na takot sa pag-inom ng tubig. May mga indibidwal na mataas ang tsansa na magkaroon ng rabies, tulad ng mga taong madalas bumabiyahe, mga taong mahilig sa outdoor activities tulad ng camping at pangangaso, at ang mga taong nagtatrabaho na may kasamang hayop tulad ng mga veterinaryo. Ngunit marami namang paraan upang maiwasan ang rabies. Una na ang pagbakuna ng mga alagang hayop ng anti-rabies. Edukasyon ukol sa rabies para sa publiko. Tamang pag-assess at pagbakuna ng mga pasyente. Pagbigay ng pre-exposure prophylaxis sa mga taong mataas ang tsansa na magkaroon ng rabies. Pagbigay ng post-exposure prophylaxis sa mga taong nakagat o nakalmot naman ng aso o pusa. Ang post-exposure prophylaxis ay ang paghuhugas ng sugat sa loob ng 15 minuto at pagbibigay ng anti-rabies vaccine at rabies immunoglobulin kapag kinakailangan. Ano nga ba ang maaaring gawin kapag nakagat o nakalmot ng aso o pusa ang isang tao? Dapat ay hugasan ang sugat gamit ang sabon at umaagos na tubig. Paagusin ang betadine sa sugat sa loob ng 15 minuto. Kung may malalim na sugat, hindi inirekomenda na ito ay tahiin. Bawal lagyan ng kahit anong ointment ang sugat, palitan ang dressing ng sugat 3 beses sa isang araw, at magpa-check up at magpabakuna sa pinakamalapit o pinagkakatiwalaan na Animal Bite Center. Ang mga pasyente sa post-exposure prophylaxis ay nahahati sa 3 kategorya. Ang Category 1, kapag naghahawak o nagpapakain ng mga alagang hayop, at ang pagdila ng hayop sa balat na walang sugat. Maaari lamang hugasan ang balat gamit ang sabon at tubig. Hindi na kinakailangan ng post-exposure prophylaxis sa kategoryang ito. Ang sumunod na kategorya naman ay ang Category 2. Ang mga nakagat ngunit hindi dumugo ang sugat, kalmot o gasgas na hindi dumugo. Kinakailangan ng post-exposure prophylaxis sa kategoryang ito. Babakunahan ng pasyente sa magkabilang braso gamit ang intradermal route sa days 0, 3 at 7. Ang pasyente ay babakunahan rin ng anti-tetanus antitoxin at tetanus toxoid. Ang huling category ay ang Category 3. Ang mga sugat o kalmot na dumugo, nadilaan ang mucous membrane o sugat, mga Category 2 na nasa ulo at leeg, kamay at paa, o may direktang kontak sa mga paniki. Kinakailangan ng post-exposure prophylaxis sa kategoryang ito. Babakunahan ng pasyente sa magkabilang braso gamit pa rin ang intradermal route sa days 0, 3, 7 at 28. Ang pasyente ay babakunahan ng anti-tetanus antitoxin at tetanus toxoid. Sa Category 3 rin, inirerekomenda na maibigay ang rabies immunoglobulin sa kategoryang ito. Ang pagbibigay ng ERIG ay nagbibigay ng passive immunity o agarang epekto laban sa rabies sa loob lamang ng ilang oras. Nagsasagawa muna ng skin test bago ito iturok. Ang pagbibigay ng RIG ay kinocompute base sa kilo ng pasyente. Ito ay tinuturok sa sugat or tinatawag nating intradermal infiltration at ang matitira ay ituturok sa braso o hita ng pasyente. Yun lamang po, salamat po.